Chapter 14. Tyron opens his eyes, then kinuha ang dalaga palapit sa kanyang katawan, then reverse his position. Hindi naman nag-react ang dalaga dahil hinahanap pa ang nawala sa lokasyon na puso dahil sa sobrang pagkabigla. "You owe me, woman. How dare you not responding my calls?" Saad nito na lalong dinaganan ang dalaga habang hawak-hawak ang mga kamay nito. "Sabi ko naman okay lang ako, besides you're with her, you should give all your attention to her," pagpapaliwanag niya. Inilayo niya ang paningin dito dahil ayaw niyang mabasa ng binata ang disapproval sa kanyang loob. "Don't be silly, kung hindi pa ako dumating ng mas maaga siguradong mapupunta na sa iba ang aking asawa." Inis na turan nito. Sa tinuran nito ay hindi naman napigilan ni Arabella ang matawa. "You're impossible. Pwede ba yun kasal pa ako sa iyo?" turan niya. "So, kung anuled na tayo, you're going to marry again?" Pinanlakihan siya nito ng mata. "Mr. Alegre, what would you like me to do after our annulment?" Hindi makapaniwalang pahayag niya. Although alam niya sa sarili niya na hindi na siya magpapakasal ulit sapagkat ang binata lamang ang tanging gusto at magiging asawa magpakailanman. Curious lamang siya sa gusto nito para sa kanya. "You're married with me? Don't ever mention that annulment again," banas na saad ng binata. Di naman siya makapaniwala sa tinuran nito, did he decided to stay with her forever. Sa kasiyahan ay bigla niyang hinalikan sa labi ang binata. Kung ilang ulit niya itong halikan habang hindi mawala sa labi ang pagkakangiti. Sa isip niya hindi mawawala sa kanya ang binata. "I love you forever," she promised. When Tyron heard that, he sealed her lips and took her lovingly with his arms. Tyron has long been awake but Arabella is peacefully and sweetly asleep in his chest. She looked innocent and charming kahit may mangilan-ngilang buhok ang nakausli sa mukha nito. She has the sweetest smell and the softest hair. With him by her side, eto na yata ang pinaka-peaceful and magandang gising niya after how many days of not seeing her and ignoring his calls. For those days, he describes his days as chaotic. He was disturbed. It never crossed his mind that this girl was a little bit naughty. He even accused him of cheating. Natawa ang binata nang maalala ang hitsura ng dalaga. She's bursting with anger but she looks so cute. Sa isiping iyon ay di niya napigil ang hinalikan ng ulo nito. "Good morning," halos nakapikit pa ang mata ni Arabella nang itaas ang mukha para tignan ang lalaking yakap-yakap niya. "Hindi ka ba nakatulog?" dagdag pa niya nang mamulatan niyang gising na ito. "You're snoring too loud. How can I sleep?" Nakangiting biro ni Tyron sa dalagang agad na tutop ang bibig dahil sa kanyang sinabi. "OMG, sorry. Dapat ginaisang mo ako para lumipat ako sa kabila," nag-aalalang pahayag niya dito. Inisip niya, hindi na nga komportable ang binata sa kwarto niya tapos ay naghihilik pa siya. "Just kidding. With you by my side, I have a good sleep, sweetie," natatawang pahayag ng binata sabay pisil sa ilong nito. "She's lovely kahit bagong gising. Talaga, hindi ka ba naisik-ipan sa higaan natin? I have a good sleep, sweetheart. I don't mind whether it's big or small, okay?" Pagkukot ni Tyron sa kanyang pag-aalala kung kaya't hindi niya napigil ang yakapin ito. "Thank you. This is the happiest morning in my life," turan niya. "Kasi nakatulog ka sa maliit na kwarto at yakap-yakap kita paggising ko. I love you, Mr. Tyron Alegre," she sweetly hissed and Tyron kissed her in the mouth. Nabigla naman ang dalaga ngunit agad-agad niya namang tinugon ang mga iyon. They're kissing passionately when Tyron's mobile phone rang. Sabay pa nilang iminulat ang kanilang mga mata at nagkatitigan. Tyron tried to ignore his phone pero hindi yata titigil ang tumatawag hanggat hindi niya ito sasagutin. May pagkainis niyang binitiwan ang labi ng dalaga at kinuha ang cellphone na nakapatong sa side table. "Matt, what's up bro?" dinig niyang turan nito. At dahil never siyang nakikinig sa usapan ng may usapan lalo na sa personal calls ng binata ay bumangon na si Arabella at nagtungo sa banyo. Pagbalik niya ay nakikipag-usap pa rin si Tyron sa phone nito kung kaya't sumenyas siyang lalabas para maghanda ng kanilang pagkain na sinagot naman iyon ng thumbs up. "Sweetheart, can you come at Hannah's?" Si Tyron ang lumabas ito sa kwarto. Bagong ligo ito at humahalimuyak ang napaka-fresh nitong amoy na bagong ligo Hannah's Resort.
Sa pagudpud yun, medyo malayo dito, yeah, that's according to Matt. Can you come? Hindi ba nakakahiya? Baka lakad niyong magkaibigan yan, pahayag niya dito as much as possible ay ayaw niyang ma-involved o maka-interact ang sinuman sa mga kaibigan nito. No, it's about business, sagot ng binata at napatingin siya dito. Business. Ibig bang sabihin may balak mag-put up ng business ang lalaki dito? The resort is for sale, gusto ko siyang tignan, tura nito at tumanggaw-tango siya. Hannes is the most luxurious beach resort in the north, bukod sa ipinagmamayabang na white sand sikat din ito sa kanyang amenities kung kaya't hindi iyon nawawala ng customer kahit anumang panahon, tag-init man or tag-ulan. Sure, if you say so, pahayag niya kung kaya't napatayo ang binata sa pagkakaupo at binigyan siya ng halik sa ulo. Thank you, sweetheart, we'll have lunch at Hannah's. Don't forget to bring your swimwear, tura nito kasabay ng pagyakap sa kanya. Kasalukuyan siyang nagtitimpla ng kape kung kaya't idinikit na lamang niya ang kanyang ulo sa pisngi nito. Ay nako, sorry, mula sa pintuan ay halos mapaatre si Ina sa pagpasok sa kusina. May hawak itong mga gulay galing sa labas. Bigla namang humiwalay si Arabella mula sa pagkakadikit ng katawan niya kay Tyron nang marinig ang tinig ni Ina. May nagmo-moment palang lovers in Paris dito, pasensya na, turan pa nito at sabay na tumawa naman ang dalawa. Hahahalika na at magkape na tayo, saad niya sa hipag. Tapos na po, kanina pang 6:00, sagot nito na inilagay sa bilaw ang mga dala. Agad namang tumingin si Arabella sa may orasan na nakasabit sa dingding at natutap niya ang kanyang labi nang malamang pasado 8:00 na ng umaga. Did she really slept that long? Iba talaga ang sarap ng tulog kung katabi ang sweetheart, panunudyo ni Ina sa dalawa. Napailing ang dalaga at tawang-tawa din si Tyron sa sinambit nito habang humihigop ng kape. Bago magtanghali ay umalis na sina Tyron, Arabella at Ronnie papunta sa Hannes Resort, mga 1 oras din kasi ang tatakbuhin ng sasakyan bago makarating dito. Sa tagal niyang hindi pumunta sa pinaka-norte ng probinsya ay nag-enjoy siya sa napakagandang tanawin na kanilang daanan. Ang napakagandang bundok sa may kanan at ang napakagandang pagkakaukit ng dagat mula sa parteng kaliwa. Kahit si Tyron ay namamangha din sa ganda ng tanawin dito. Pagkaraan ng 1 oras sa daanan ay narating na rin nila ang Hannes Resort, mula sa entrance nito namamangha na sa kagandahan ng kanyang mga kasama. Halos napuntahan na ni Tyron ang lahat ng magagandang beaches sa labas at loob ng bansa ngunit kakaiba din ang ganda ng Hannes Resort. He was amazed by the scenic view ng pagpunta dito pero mas lalo siyang nine-love sa place nang marating nila ang kanilang pupuntahan. Pagdating nila sa resort ay agad sinalubong sila ng crew at dinala sila sa may resto kung saan naroon na sina Governor Matt at ilang mga kasama nito. You arrived just in time bro, kakain na tayo, bungad ni Gov Matt sa binata nang makalapit sila sa long table na kinauupuan ng mga ito. Sa haba ng table parang may magaganap na salo-salo. By the way, meet my friends here, Aiden Alejandro and Ezekiel Eduardo, guys my good friend Tyron Alegre, pagpapakilala ng gobernador sa mga kasama nito. Magiliw namang nakipagkamayan ang mga ito na sinabayan pa ng tapik sa braso. Nice to meet you bro, by the way this is my wife Arabella, di inaasahang tura ni Tyron sa mga kaharap at muntik pang masamid ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na ipapakilala siya nito bilang asawa. Hello sirs, halos di niya mahanap ang dila para batiin ang mga ito. Buti na lang nakaakbay ang binata sa kanya, kung hindi pa pinisil ni Tyron ang kanyang balikat ay hindi siya makakapagsalita. Drop the sir, just call me Aid, and this is my fiancé Ali. Pagpapakilala naman ni Aiden sa magandang babaeng nasa tabi nito na nagpakawala ng isang tipid at matamis na ngiti. Sa pakiwori ni Arabella ay si Lucy Torres ito, matangkad, maputi, maganda at mahinhin. Sa isip niya ay magiging ulirang ina at mapagmahal na asawa si Ali. Just call me Kiel, pahayag naman ni Ezekiel na nasa aura ang labis na kaseryosohan. Ang lalaki ang total description ng tall, dark and handsome. Ngunit mababanaag sa aura nito ang kaseryosohan. Ang ipinagtaka niya hindi man lang niya ipinakilala ang kasama nito. Sigurado naman si Arabel lang hindi nito fiancé or girlfriend ang kasama,
Bukod kasi sa walang pakialam sa existence nito ay nakaslacks ang babae habang nakatalk-in ang walang manggas na blouse nito. She looked nerd dahil sa suot nitong may kakapalang salamin ngunit sa kanyang paningin ay may kakaibang ganda din ito tulad ni Ali. Hi, saad ni Arabella dito, ngumiti ng pilit iyon at nag-wave ng konti tanda ng pagbati sa kanya. Well, you may take your seats now at maya-maya lamang ay kakain na tayo. Brent is still in his way kung kaya't di na natin siya mahintay sa lunch, pahayag ni Gob. May isa pa pala silang kasama na paparating, kaya pala nasobrahan sa haba ang mesa na kinauupuan nila. Dahil nagsisidatingan pa lang ang mga dishes ay nag-excuse muna siya na pupunta sa CR. Naiihi siya kanina pa at di na niya kayang maghintay pa ng ilang minuto. Pagtayo niya ay hinawakan ni Tyren ang kanyang kamay. I can manage. Balik din ako agad. Turan niya dito. Tinitigan siya ng binata na animoy nag-obserba ngunit binitiwan din siya nito. Nginitian niya ang binata saka nagbigay ng bow sa mga kasama nila tanda ng kanyang pag-excuse. Dahil hindi naman siya familiar sa lugar ay nagtanong siya sa crew na nakasalubong niya palabas ng resto. Itinuro naman ng crew ang kinaroroonan ng CR na nasa labas lang din nagpasalamat siya sa crew at pagkatapos ay pinuntahan ang itinuro nito. Paglabas niya sa pintuan ay muntik siyang mabunggo ng kung sino. Halatang nagmamadali iyon at pati siyang makakasalubong ay hindi napansin. I'm so sorry miss. It's my fault I'm preoccupied. Saad nito sa dalaga na hindi pa naka-recover sa kanyang sudden stop sa harap ng lalaki. Sobrang lapit nila at ilang gadangkal na lang talaga para tuluyang bumulusok sa isa't isa. It's alright, I didn't notice you either. Pahayag niya na napaatras ng konti dahil hindi siya komportable na sobrang lapit niya dito. I'm Brent, saad nito saka iniabot ang mga kamay ngunit tiningnan lang siya ni Arabella at pagkatapos ay nagbow dito saka nagmamadaling umalis. Oh, wait miss, hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ang lalaki na sumunod sa kanya, hinawakan pa nito ang kanyang braso kung kaya't napatigil siya. Sa inakto nito ay napatingin siya sa kanyang braso na hawak nito. Sorry, I just want to know your name. Ang lalaki na agad namang bumitaw sa pagkakahawak ng kanyang braso. I'm Aral, maikli at unfriendly niyang pahayag. Hindi siya interesado sa kung sinong lalaki kung kaya't gusto na niyang makulyas sa harap nito. Beautiful name, nakangiting pahayag ni Brent and she rolled her eyes. Cute ang lalaki, may dalawang dimples sa magkabilang pisngi na binagaya ng medyo mahabang buhok. Mukha siyang mabait ngunit nakikita niya sa aura nito ang pagiging polyhero. Tumawa ang lalaki sa kanyang reaksyon na akala mo ay matagal na silang magkakilala. Nice meeting you Ara, nakangiting pahayag nito kasabay ng paglabas ng mga dimple nito. Iniabot niya ulit ang kamay ngunit agad ding ibinulsa nang maalala ang ginawi niyang pag-ignore sa kamay nito kanina. Hello Mr. Brent, can I go now? Seryosong pahayag niya. Tumawa ulit ang lalaki na animoy tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Of course. Just Brent please, nagmumukha akong matanda sa Mr. Brent, nakatawa nitong pahayag. Hindi man lang natinag ang dalaga sa pagpapakyut nito bagkus ay seryosong tumingin dito. Okay fine, see you around pretty cake, saad nito sabay kindat sa dalaga. Hindi naman nagustuhan ng dalaga ang ginawa ng lalaki, pagsusungitan niya sana ito ngunit lumayo na ito sa kinatatayuan niya. Nasapo na lang din niya ang kanyang noo at naiiling na ipinagpatuloy ang pagpunta sa comfort room na kaninay na antala. Brent, you're here bro, akala ko malayo-layo ka pa. Si Governor Matt nang mapagsino ang paparating. Ngiting-ngiti iyon habang palingalinga sa paligid. I think so too, kumusta bro? Ang bagong dating na agad binigyan ng mahigpit na yakap ang kaibigan. I'm good bro, I'm so happy to see you here. Ang tuwang-tuwang gobernador, ginulo pa nito ang buhok nito na parang nakababatang kapatid. Oh, by the way, meet my brothers here coming from different mothers, this is Aiden Alejandro, the heir of Latod Limited, and his fiancée Ali, Ezekiel Eduardo, the Prince of Eduardo's Empire in Asia and her secretary Ana. This is Tyren Alegre, the famous CEO of A&A multinational company and our good friend Sophie, and of course my beautiful fiancée Jamie. Guys, this is Brent, the most playful yet computer genius and tycoon based in Singapore.
Isa-isang pagpapakilala ni Matt sa mga kasama. Magiliw namang nagsipagbatian ang mga ito, nakipag-handshake at tapik sa mga lalaki at beso-beso naman sa mga babae. It is a perfect meet and greet, although ngayon lang nagkita-kita they are all matched since they are all highly profiled individuals. Matt, is this resto exclusive for us? Si Brent sa gobernador habang palingalinga sa paligid. Yup, for the VIP area, why? Sagot ng gobernador. Malapit nang mapuno ang mesa ng orders nila and they about to eat. Oh okay, I just saw someone when I entered the resto, maybe she's in the other dining area, pahayag nito at namilog ang mata ni Matt. Brent is magnet for beautiful women, kikindat lang ang kanyang kaibigan ay did-I-kit agad sa kanya ang mga ito. Even an instant nakakabingwit agad ang lalaki. Ngayon lang yata hindi yumapekto ang agimat mo bro. Natatawang tukso ni Matt dito, kung kaya't hindi naman napigil ang pangiti ang mga kasama nito. Nagkibit si Brent at umiling tanda ng pagsang-ayon sa sinabi ni Matt who burst into a loud laugh afterwards. Hahaha that's a big joke bro, what does she look like? Did she meet your standards? Si Matt, Brent likes beautiful and sexy girls, yung tipong pang Baywatch ang dating. She's like an angel, pahayag nito kung kaya't napawaw ang kanyang mga kasama. Sa dami ng kasalanan mo bro, sigurado pinapusando ka na ni Lord. Si Matt na sinabayan ng paghagalpak ng tawa. He can't believe his ears, ewan niya kung may jet lag lang ang kaibigan or nasansil mo sa may daanan. Napailing si Brent sa pangangantiyaw ng kaibigan at wala na lang din siyang nagawa kundi sumabay sa pagtawa ng mga ito. The table is all set and Matt announces the start of their lunch when familiar looks enter into the VIP dining room. She's wearing all white above the knee sleeveless dress na lumilipad-lipad sa kanyang katawan. She looks fragile and soft. Her hair is in a pony uncovering her flawless neck. She doesn't wear heavy makeup, not even a single accessory to represent her feminine aura but just a simple red wristwatch in her hand. She is approaching the table with her meek smile. She is so beautiful, and he can't believe his eyes that she's in the room. Who says that angels live only in heaven? Wala sa sariling tura ni Brent kung kaya't napalingon ang lahat sa kanya. Ngunit nakangiti siyang nagpangalumbabo at isinenyas sa mga kasama ang babaeng paparating. Nang mapagsino ng lahat ay iba-ibang reaksyon ang namutawi sa mga ito. May namilog ang mata, may nagtakip ng bibig, at may nagkakatinginan. Tumayo si Brent para salubungin ang babae ngunit naunang tumayo si Tyron Alegre to prepare a seat for his woman. He held her hand, and gently kissed her hair. And just before he let her sit ay humarap siya sa kinatatayuan ni Brent and introduced her wife. Bro, this is my wife, Arabella, nakangising pahayag ni Tyron Alegre and he nearly gets on balance. Brent didn't know how to respond, tinakpan niya ang kanyang mata habang napapangiting umiling. Nakakahiya, he eyed with someone's woman. Dahil asawa pa ito ng kanyang bagong kakilala, it's so shameful. Idagdag pa ang nakangising mga kasama ay gusto na niyang lumubog sa kinauupuan. It's okay bro, it happens to anyone. Hindi maitago sa labi ni Matt ang pagkakangiti habang tinapik-tapak ang balikat ng kaibigan. How could he not notice that she is married? Ni wala nga siyang nakitang wedding ring sa mga daliri nito. Kaya pala hindi ito nagpakita ng interest sa kanya. Forgive me bro, napapailing niyang pahayag kay Tyron Alegre. How could he be so clumsy? Paanong hindi niya na-sense na marahil isa siya sa mga kasama nila? Nakangiti namang tumanggo tango iyon kasabay ng pag-akbay sa kanyang asawa. No worries, bro, it happens sometimes. Tura ni Tyron at hindi rin siya makapaniwala sa sariling tumango. Today, he experiences the most embarrassing moment of his life, at the same time his hopeless romance. Well, let's eat bago pa lumamig ang ating mga pagkain, anunsyo ni Matt at nagsipagsang-ayon naman ang lahat leaving his story as a ceremonial joke. The food is sumptuous, seafoods as its finest at hindi maiwasan ni Arabella ang matakam sa kabila ng uncomfortable feeling nang makita ang lalaking halos makabunggo sa kanya sa entrance. With his looks mukhang nabigla iyon when Tyron introduces her as his wife. Napahawak pa sa pagitan ng kanyang mga mata dahil sa kahihiyan.
Hula niya na kapag bitaw ito ng tungkol sa kanya without knowing na asawa pala siya ng isa nitong pinagkukwentuhan. It is really embarrassing in his part kaya't kahit paano ay nakaramdam din siya ng kaunting piti dito. Binigyan na lamang niya ng isang ngiti at baw ng maghinang ang kanilang paningin hudyat na accepted ang pagpapasensya nito. Tyron put foods in her plate, he even asks kung anong gusto niya sa mga nakahain. Ang asawa na rin ang nagbalat ng crabs and shrimps para sa kanya. Even putting juice and water in her glass ay ito rin ang gumawa na lihim niyang ikinamangha. For the very first time na inistima siya ng asawa sa pagkain, she was amazed pero in-enjoy na lamang niya ang pagkakataon. Pagkatapos ng tanghalian ay nag-anunsyo si Matt na may mga rooms na naka-reserve para sa kanilang lahat. He even announces na magkakaroon ng pool party pagkatapos ng kanilang meeting. Which is hudyat para sa mga babae na iwanan ang mga lalaki for a closed-door meeting. You can go to our room and rest, tura ni Tyron sa kanya bago siya lumabas sa VIP dining kasama ang ibang mga babae. I'll just go and roam around, saad niya dito. Matagal na nga siyang hindi nakapunta sa lugar na ito at na-excite siya sa maraming mga pagbabago. Alright, but do not loiter much outside. Baka makapagkamalan ka na namang angel ng iba, he teased and secretly glanced at Brent Sit. Arabella just smiled, she doesn't have any idea kung ano ang sinabi ni Brent tungkol sa kanya but hearing this from his man is really a music to her ear. I'll go then, see you later, pahayag niya dito kasabay ng pagbitbit ng bag niya na nakapatong sa table pero bago pa siya tumalikod ay hinawakan siya ni Tyron sa kamay. Do you think you can live just like that? Saad nito na ikinapangunot niya, hindi niya kasi gets kung ano ang gustong ipahiwatig nito. Before he knew ay kinabig siya ng asawa palapit sa katawan nito and gave her a kiss. She blushed, thinking why Tyron act boldly this instant. Didn't this man think about his reputation? Di ba nga at pinakaingat-ingatan nitong malaman ng ibang tao that he is married? See you later sweetheart, I love you. Tura nito sa halip kung kaya't halos tumigil ang kanyang mundo. Tama ba ang kanyang narinig? Did he say the word? She gets excited and teary-eyed too, but to her dismay Tyron winked and her heart froze. Just go outside, you're not needed here. Mula sa pusong sawi ay dinig niyang pahayag ni Ezekiel Eduardo sa kanyang kasama. It is the coldest word he'd ever heard kung kaya't di niya naiwasang lumingon sa kabila. Nakita niyang walang imak na tumango at nagbaw ang kasama nito sa kanya. The man looks domineering, at sa kanyang palagay ay ang liit-liit ng pagtingin nito sa kanyang secretary. The woman slowly walks away and couldn't even lift her head. Sinenyasan niya si Tyron na paalis na siya at tumango naman iyon kung kaya't binilisan niya ang lakad para makasabay ang babaeng paalis. Sina Tyron at Matt ay nagkukwentuhan sa may kubo malapit sa pool nang dumating sina Jamie at Sophie with their sexy bikini. Napasipol pa si Brent na nakatampuso sa pool nang masulyapan ang nagsesekihang dalaga. Bukod sa matatangkad ang mga ito ay perfect sa ganda ang mga pangangatawan. Parang mga contestant sa Miss Philippines sa swimsuit competition. Si Aiden ay lihim ding napasulyap sa mga ito sapagkat nasa tabi nito ang kanyang fiancé. Pagdating sa kubo ay pumulupot sa bisig ng kanyang boyfriend si Jamie na agad naman itong ginawaran ng halik sa labi. Si Sophie ay tumabi din kay Tyron na sinadyang idikit ang katawan dito. She leans in his shoulder, at sinasadya nitong madikit ang boobs sa kanyang katawan. She's hot pero wala ni isang balahibo ni Tyron ang tumayo para dito. He wanted to drag her away but Matt smiled at him. He even gave him a toast sa hawak nitong beer. Wala siyang magawa kundi i-stable ang sarili at ngitian nang makahulugan ang kanyang kaibigan. Ezekiel also joined them, pagkaupo ay kumuha ng beer at agad nilagok. Umahan din si Brent mula sa pagtatampisaw at bitbit ang bote ng beer ay umupo rin ito katabi ni Ezekiel. Pagtungga ni Brent sa kanyang bote ay biglang lumaki ang kanyang mga mata. Paparating sina Arabella at Anna wearing their swimsuits. Si Arabella with her angelic aura, she is flawlessly beautiful kahit hindi ganon ka-revealing ang suot nito. Anna also looks amazing with her black swimsuits na kung saan lalong na-emphasized ang curvy shape nito. They are both beautiful in the eye, simple yet charming and elegant.
Di napigil ang sambit ni Brent na ikinalinggan ng lahat. Halos tumigil naman ang mundo para kay Tyron nang makita si Arabella. First time niyang makitang naka-swimsuit ang kanyang asawa and she is gorgeously sexy. Maputi si Arabella at kumikinang ang napakanis nitong balat which makes her more fresh and attractive. Ngunit sa isiping pinangpipiestahan ng mga kasama ang katawan ng kanyang asawa ay agad siyang tumayo. Kinuha ang nakasabit na robe sa may sandalan ng upuan at dali-daling sinalubong iyon. Hindi naman alam ni Arabella kung babatiin niya si Tyron o hindi, medyo may inis pa siya dito dahil enjoy na enjoy ang lalaki sa pagkakasandal ni Sophie sa kanya. Ngunit nabigla siya nang harangin siya nito, pinatalikod at isinuot sa kanya ang hawak nitong roba. Anong saad niya ngunit hindi sumagot iyon, kundi mabilis na pinagbuhol sa kanyang harapan ang tali nito. Don't you dare remove that, matigas na utos ni Tyron kung kaya't di niya naiwasang tumingin kay Ana na noy pidgel-pidgel ang pagkakangiti. Pero maliligaw kami ni Ana, protesta niya dito ngunit umirap iyon na animoy hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Sa shower room ka nalang maligo, let's go I'll take you there, saad nito. Hinawakan na ni Tyron ang kanyang kamay at hihili na siya palabas sa pool area. Saglit lang, si Ana kasama ko, turan niya sa lalaki. Huminto yun at tinignan ang natatawang kaibigan. Luminga si Tyron sa paligid, kinuha ang malong sa may upuan at inihagis kay Ana. Help yourself, go and change your clothes, iritadong paninermo niya dito. Maya-maya ay walang linggang likod na hinayla si Arabella na hindi na rin nakaprotesta dito. Nagpatianod na lang din siya dito kung saan man siya dalhin ni Tyron hanggang sa marating nila ang Queen's house. Saka lang siya nito banituan nang makapasok na sila sa kanilang room. You take a bath in the shower, seyosong utos nito tsaka tinungo ang refrigerator. Naglabas ng isang bottled water at straight na ininom ang laman na 500 mililitro na tubig. Hindi naman sumunod si Arabella bagkus ay nakatingin lang din siya dito. What? Gusto mong paliguan pa kita, angle nito nang hindi siya kumukilos. Tapos na, naligo na ako bago lumabas kanina, saad niya. Mukhang hindi maganda ang timpla ng asawa at wala siyang ideya kung ano ang dahilan. Then why did you come out with that F*** and swimsuit? Galit na saad ni Tyron at napakunot noo siya. Ano bang ikinagagalit nito, dahil ba pangit ang swimwear niya or hindi siya kaaya-ayang tignan katulad ni Sophie? Sabi ni Gob may pool party, ano ba dapat ang isusuot ko pijama? Sarkastikong pahayag niya at pinanlisikan siya ni Tyron ng mata. Napailing siya sa reaksyon nito. Hinagilap niya ang kanyang mini traveling bag at inilabas ang kanyang white maxi dress. Wala na siyang ganang maligo sa pool, baka ayaw na din niyang dumalo sa party kung ganitong nag-aalboruto ang kanyang kasama. Pumasok siya sa banyo, tinanggal ang roba, maging ang kaninay suot-suot na swimsuit. Naghilamos ng mukha tsaka isinuot ang dress, pagkatapos ay lumabas. Tinungo ang dresser at pinahiran ulit ng moisturizer ang mukha. Nakaupo naman si Tyron sa sala na hindi alam kung may iniisip o nag-o-obserbo lang din sa kanya. Sa klase ng mood nito parang ayaw na niya itong pansinan. Ano kaya ang ikinagalit ng taong ito? Sa isip niya. Di yata at nagtalo sila ni Sophie. Wala siyang ideya kung anong relasyon meron ang dalawa, at kung meron man wala na siyang balak pang alamin. Pagkatapos maglagay ng moisturizer ay naglagay din siya ng konting lipstick na kulay pink sa kanyang bibig. Tinanggal ang pagkakatali ng buhok at ilang ulit na pinasadahan ng hairbrush. Wala na siyang balak pang talian iyon kung kaya't hinayaan na lamang nitong nakalugay iyon. Nagwisik siya ng konting pabango sa may palso at pasimpleng idinampi sa kanyang leeg pagtingin niya ulit sa salamin ay nasa likod na niya si Tyron habang nakatunghay sa kanya. Biglang nag-eratiko ang kanyang puso, sa paraan ng pagkakatitig ni Tyron sa kanya ay parang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito, nakipagtitigan siya sa binata ngunit para din siyang napaso at binawi ang paningin. Inobserbahan niya ang kilos nito ngunit steady lang ito sa pagkakatayo, nakapamulsa at hindi inaalis ang paningin sa kanya. Huminga ng malalim si Arabella, as much as possible ayaw niyang nagagalit or naiinis si Tyron sa kanya. Pumikit siya ng ilang segundo bago, tumayo at humarap dito. She's half-inch away tahim at sa tangkad nito ay sa lips lang nito lumbel ang kanyang paningin.
Tyron has the perfect lips, bukod sa parang inukit iyon ng isang magaling na pintor ay pulang-pula ito at lasang candy. Sa isiping Leon ay napangiti ang dalaga, she lifted her feet at mabilis niya itong ninakawan ng halik sa kadali-daling tinungo ang pintuan at lumabas. Hindi naman agad nakapag-react si Tyron sa ginawa ni Arabella, he's bursting in anger deep inside kung kaya't wala sa kanyang hinagap na bigla siyang hahalikan ni Arabella at pagkatapos ay kumari pa na lumabas. Nahawakan na lamang ang kanyang labi at sinundan ang halos tumakbong dalaga. And when he gets back to his senses ay napangiti siya sa ginawa nito. It's kind of childish but it feels cute. Para lang nakanakaw ng halik sa kanyang crush at nagtago pagkatapos. Dahil doon ay biglang nawala ang kanina'y nararamdamang galit dito. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili, wala namang nagawang mali ang dalaga ngunit nainis siya sa ideya na pinagpiestahan ng ibang tao ang katawan nito. She's her woman at para sa kanya, siya lamang ang dapat makakita sa kaseksihan ng asawa. Hindi naman makapaniwala si Arabella sa kanyang ginawa, ewan niya kung ano ang pumasok sa kanyang isip. She had kissed Tyron many times pero hindi sa kalagitnaan ng galit ito. Kinabahan din siya pagkatapos kung kaya't kumari pa siya ng takbo palabas. At ngayong nakalabas na siya sa Queens ay medyo natatawa siya sa sariling hinawakan ang dibdib. Kinocompose pa niya ang sarili nang makitang palabas sa Prince House si Ezekiel Eduardo. Seryosong seryoso pa rin at tila ba palaging pasan nito ang mundo. Napahinto ito nang mapansin siyang nakatayo at nakatingin sa kanya. Nakita niyang pinasadahan siya mula ulo hanggang paa, ngunit nang makalapit na ito sa kanya ay hindi na gaanong stiff ang mukha. Are you waiting for your husband or your best friend? Turan nito habang palingalinga sa paligid, pakiwori niya ay hinahanap kung sino ang kanyang kasama. I'm looking for my best friend, did you see her? Casual niyang pahayag dito. Ngunit nagkibit iyon na tila ba sinasabi nitong wala siyang pakialam kay Ana. Sa reaksyon nito ay pinag-ikutan niya ng mata. Nakita naman ng lalaki ang ginawi niya at hindi nito napigil ang tumawa. Sa isip niya marunong din palang tumawa ang Ezekiel na ito at cute din kung nakatawa. How can you say that she's your best friend when you just met an hour ago? Turan nito na hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti sa mata nito. Required ba ang haba ng pagkakakilala para ituring mong kaibigan ang isang tao? Balik niyang tanong dito. Tiningnan siya ang kausap pagkatapos ay hinawakan ang sariling baba na kunwari ay nag-iisip. You have point. But still it depends. Bawi nito at di niya napigil ang magpalatak ng tawa, napailing pa si Arabella kung kaya't mas lalong tumawa si Ezekiel. I thought you don't know how to smile, turan niya dito. Mas lalong lumawalak ang pagkakangiti ng lalaki. What makes you say that? Natatawa nitong tanong, you seem so serious all the time, pahayag niya kay Ezekiel ngunit tinawanan siya nito. That means you've been observing people all along sa halip ay sagot ng lalaki. Sasagutin sana niya ito na hindi naman sa ganun subalit biglang may pumulupot na kamay sa kanyang baywang. Did I miss the fun? Pahayag ni Tyron mula sa kanyang likod kasabay ng paghalik nito sa kanyang batok. Saglit na nabigla si Arabella sa ginawa nito ngunit napuno ng napaka-fresh na amoy ni Tyron ang kanyang ilong. Bagong ligaw ito at addictive ang kanyang amoy. It's nothing. Bro, we're just met here and having a little talk, si Ezekiel ang sumagot dito. Tyron Alegre is too possessive with his woman, at ayaw niyang pag-isipan siya ng hindi maganda lalo na sa pakikipag-usap sa asawa nito. Yes, his wife is like an angel, she has a gentle smile that exudes warmth and kindness, she has a melodious voice, and her movement is imbued with an elegant and grace. She is every man's dream, but she is married. Ayaw niyang magaye kay Brent na halos mawala ng ulirat dahil sa kahihiyan, I think so too, bro. Let's go to the pool area, siguradong namamaga na ang mata ni Matt sa kahihintay sa tin, si Tyron sa lalaki at nagapsyanod iyon. Tyron holds her hand, nang tignan niya ito ay maaliwalas na ang mukha hindi kagaya ng iwanan niya ito sa kanilang silid. Ngumiti ito sa kanya pagkatapos ay sumenyas para sundan si Ezekiel. Nakangiti naman siyang nagpatianod dito kung kaya't magkahawak kamay silang tinungo ang kinaroroonan ng pool. Kasalukuyang nasa tubong ang lahat at nag-e-enjoy sa paglalangoy ng sila ay dumating.
Sumenya si Matt para pasulungin sila sa pool ngunit kumaway lang si Tyron dito. Bagkus ay naupo sila sa may table kaharap sa kinauupuan ni Ezekiel kung saan malapit sa mga ito. "Have you seen Anna?" Tanong niya kay Ezekiel nang hindi makita ang anino nito. "She's in her room, baka hindi na yun pupunta dito," formal na sagot ni Ezekiel. Tinignan niya ito ng mariin but he laughed silently. "It's beyond office hours, and I am not minding what she's up to," pahayag nito sa nag-aakusa niyang tingin. "Arabella is too beautiful, and he cannot stop himself not to admire her." Mabuti na lang at kumuha si Tyron Alegre ng mal-inom. Para namang hindi kumbinsido si Arabella sa sinabi niya dahil napailing habang nakatingin sa kanya Tim Not That Cruel, hindi makapaniwalang pahayag ni Ezekiel dito at napatawa Leon ng mahina. Sakto nang may dine liver na mga prutas at kumuha ito ng isang slice ng watermelon. "Sarap ang tarnas, tikman mo," saad ni Arabella kay Ezekiel. "He rarely ate watermelon, it's too water and messy. But Arabella eats it like it's the most delicious fruit." Kung kaya't nang ganyo siyang kumuha ng isang slice at tikman iyon. Masarap nga, and they eat more hanggang kaunti na lang ang natira. Siya namang pag-ahon ng mga naliligo na kanya-kanyang hanap ng upo sa kinaroroonan nila. Bumalik na rin si Tyron mula sa kubo at bitbit ang mga mal-inom. Dahil natuluan ng juice ng watermelon ang kamay ni Arabella ay tumayo siya upang tunguhin ang hand washing area na nakapwesto sa pinakadulo ng pool. "Who are you?" Mula sa nakatutok na kamay sa gripo ay napatingin si Arabella sa katabi niya. "It's Sophie with her sexy bikini." Nakatutok na din ang kamay nito sa isang gripo. Nang magtama ang kanilang mata ay ngumiti siya. "Are you a star? Celebrity? Beauty queen?" saad nito sa nagtatanong niyang mata. "I am nobody," formal niyang saad dito. Ngumiti naman iyon ng nakakaloko. "You and Tyron were strange husbands and wives, weren't you?" Turan nito. Medyo napalunok si Arabella, thinking kung bakit ganito ang sinasabi ng kaharap. "What do you mean?" stammer niyang pahayag. "It's strange because Tyron's girlfriend is Samantha White, the famous and fabulous supermodel, and look at you, you don't even own a ring," turan ni Sophie na tinignan siya from head to toe. Para namang niyanig ang katawan ni Arabella sa pagkakatayo, hindi niya kilala ang babaeng ito ngunit bakit may alam ito sa buhay ni Tyron. "Ha? Am I right?" Nakangising pahayag nito. Para namang umurong ang dila ni Arabella sapagkat may katotohanan naman ang sinasabi ni Sophie. "What do you want?" saad niya dito nang makompose ang sarili. This arrogant girl is too confident at hindi niya mapigil ang tubuan ng inis dito. "Dito, I like your husband," direktang pahayag ni Sophie at hindi siya makapaniwala sa naring mula dito. Sa narinig ay hindi niya alam kung magbuburst siya ng tawa o sasabunutan niya ang babae. "He is not for sale," maya-maya ay pahayag niya. Binilisan na niya ang paghugas upang makalayo na sa babaeng ito. "Yeah, but he can be mine," turan ni Sophie. Napahinto siya sa ginagawa at hinarap niya itong may ngiti. "Tyron likes models. If you can snatch his attention from the famous supermodel, why can't 17?" turan ulit nito at mas lalo siyang nangiti ng hindi abot sa mata. Kung alam lang ng babaeng ito kung paano napunta si Tyron sa kanya. At kung gaano nito kamahal si Samantha. Pero tama nga naman ang kaharap, Tyron likes models, and she is a beauty queen, baka nga makukuha nito ang atensyon ng lalaki. "Go ahead. I won't mind. I'm excited to watch you luring my husband." Pahayag niya na idiniin ang huling word. "Watch me," nakangising pahayag ni Sophie na animoy panalong-panalo, winisikan pa siya ng tubig sa mukha bago ito tumalikod. Sa pagkabigla ay napatawa na lang siya sa sarili pagkatapos. Kahit saang lupalop talaga maraming nagkakagusto kay Tyron Alegre, ngunit alam niyang sarado ang puso at utak ng lalaki sa iisang babae at sigurado siyang katulad niya ay mabibigo din si Sophie. Ngunit para siyang nasiyahan sa confident nito sa sarili, parang sureball na makukuha nito si Tyron at yun ang kanyang aabangan. Lumakad na parang nagrarampa lang sa entablado si Sophie, dumireko sa table na kiauupuan ni na Tyron at halos magpakandong ito dito. Nakita naman niyang tila na bigla ang binata ngunit agad din yung ngumiti pagkatapos. Sa reaksyon ni Tyron ay tila ba nasuntok siya sa dibdib. Tanggap niyang may Samantha ito, ngunit ang makipaglampungan ito ng harap-harapan ay parang gusto niyang magpasabog ng granada.
Nag-decide siyang umalis sa may handwashing area, bumalik siya sa kinaroroonan ng mga ito subalit parang hindi niya kayang makita na may nakaangklang iba kay Tyron kaya pa-impulse siyang umupo sa isang mesa na puno ulit ng mga prutas. Nasa tubig pa sina Ali at Aiden at kinawayan siya ng mga ito sapagkat malapit ang kinauupuan niyang table sa mga ito. Maya-maya lamang ay umuhan ang dalawa, kinuha ni Aiden ang robe na nakapatong sa upuan at isinuot sa fiancé nito. Umupo si Ali sa harap niya pagkatapos, samantalang nagpaalam si Aiden dito para kumuha ng maiinom. Kinuha niya ang kutsilyo sa ibabaw ng table at binalatan lahat ang apple na naroon at inislice ng inislice. After a while ay nagpaalam si Ali para magpalit ng damit, nginitian niya lamang ito habang busy sa ginagawa. Hi, mula sa harap niya ay naroon si Brent. May hawak na beer sa kanang kamay at juice naman sa kaliwa. Nginitian niya ito at tinanggap ang isang baso ng juice nang ibigay nito sa kanya. Thank you, nakangiting pahayag niya dito. Pwedeng makiupo. Alang-inang pahayag ni Brent na itinuro pa ang upuan sa kanyang harapan. Agad naman siyang tumango at isinenyas na uupo ito. Thank you, maikling pahayag ni Brent nang makaupo. Sa wakas makakaharap at makakausap niya rin ito nang sila-sila lamang. And it's true, this girl in front of him has the most angelic face he'd ever seen. Pasensya ka na sa mga nangyari earlier, tura niya dito. Tumingin naman sa kanya si Arabella at ngumiti pagkatapos. Shucks, his heart melts with her smile. No worries, you are forgiven, tudyo ni Ara dito at medyo nag-blush iyon. Hindi alam ni Ara kung tungkol sa alkohol na iniinom nito ang dahilan o ang kanyang sinabi. I really thought you were not married yet, how come you're not wearing a wedding ring? Toren nito sabay tingin sa kanyang mga daliri. Hindi naman sinagot ni Arabella ang lalaki ngunit nagpakawala ito ng ngiti habang ipinagpatuloy ang pag-i-slice ng prutas. Kumuha naman si Brent ng ini-slice niyang prutas at idinireko sa bunganga. Kahit hindi masyadong nagsasalita si Arabella ay parang na-excite siya nakaharap ito. She's innocently beautiful, and he felt peace with her calm nature. Parang hindi pa matanggap ng kanyang isip na may asawa na ito. She really catches his attention and instantly falls in love. Napakaswerte naman ni Tyron Alegre dahil mas nauna nitong nakita si Arabella, kung hindi ay pakakasalan niya agad ito kahit saang simbahan sa mundo. Sa isiping iyon ay napatawa sa sarili si Brent na ikinapangunot naman ni Arabella na kanyang kaharap. I'm just thinking if you have sister, nakatawang pahayag niya. Rumihistro naman sa mukha ni Arabella ang pagkamangha sa sinabi niya ngunit umilig din iyon pagkatapos. Baka pwede mo naman akong irito kung meron, baka gusto mo lang naman akong maging brother-in-law, dagdag ni Brent kung kaya't tuluyan ng tumawa si Arabella. Ouch! It's hurt, kunwari ay hinawakan pa ni Brent ang kanyang dibdib habang hindi makapaniwala sa sinabi ng dalaga. She's like an angel, but she's sharp-tongued. With your looks. I'm sure hindi lang lilima ang girlfriends mo, hindi maiwasang biro ni Arabella sa kaharap at bigla itong napatawa ng malakas. Hahaha, I'm already convicted without trial, natatawang bulalas ni Brent at pati si Arabella ay hindi na itago ang pagtawa. Although she thought Brent was a womanizer, she likes his friendly nature. Hindi nawawala ang ngiti sa labi at natutuwa siya sa napakasaya nitong vibe. Halos mapatayo si Tyron nang mapaupo si Sophie sa kanyang kondangan. Kada rating lang nito from somewhere at na-off balance habang patawid sa kinaupuan niya papunta kay Jenny. Initial reaction naman ng lahat na agad saluhin ang mga na-off balance lalo at malapit sa iyo yung tao. He catched her at dahil may kabigatan din ito ay napaupo siya pabalik sa kinauupuan habang nakakandong si Sophie. He let her go urgently, but Sophie placed her hand around his neck while looking at him seductively. Imbes na matuwa si Tyron sa ginawa ni Sophie ay nairita ito at pinangunutan niya ng noo. Kung pwede niya lang itapon ang babae sa pool para matauhan sa pinaggagawa nito. Hindi talaga siya natutuwa sa mga babaeng lantarang magpakita ng motibo besides, Sophie's kind is not her type. Agad niyang binitiwan si Sophie sa pagitan nila ni Jenny, and then nagmamadaling tumayo para hajilapan si Arabella. She might witness the scene and think the other way. Tumingin siya sa buong paligid, seryoso itong naglalakad mula sa dulo ng pool.
Ineksama niya ang aura nito, sa tingin niya ay wala naman itong nakita sapagkat napakakalma ang aura nito sa kabila ng kaseryosohan. Ngunit ang ipinagtaka niya ay naupo ito sa isang table na may prutas malapit sa kinaroroonan ng magkasintahang Aiden at Ali habang nakalunoy sa pool. Pagkaupo ni Arabella ay kumuha ng mga prutas at nagbalat, nang isa hangang sa lahat yata ng pwedeng balatang prutas ay binalatan niya. Pagkatapos ay pinag-i-slice ang mga iyon. Napakunot siya sa giyan gawa ng dalaga subalit biglang dumilim ang aura ni Tyron nang lumapit si Brent sa kinauupuan ni Arabella and offer a glass of juice. Kagyat na napatigil ang dalaga ngunit kinuha ang juice mula kay Brent at nginitian ito saka itinuro ang upuan sa kanyang harapan. At first, nakikita niyang hesitant pa si Arabella sa presence ni Brent ngunit di naglaon ay nakangiti na ito habang nakikipagpalitan ng kwento. He started to feel annoyed, thinking kung ano ang sinasabi ni Brent sa dalaga at mukha itong nag-e-enjoy sa company ng lalaki. Seeing Arabella smile delightedly with another man makes him feel sick, mas lalong na-trigger ang kanyang pagkairita nang biglang tumawa ng malakas si Brent at nagsitinginan ang kanyang mga kasama sa kinaroroonan ng mga ito. Without thinking ay mabilis siyang lumakad papunta sa direksyon ng dalawa while ignoring the eyes of everyone. Andito ka lang pala sweetheart, you know I'm incomplete if you're not by my side, malambing na pahayag ni Tyron habang parang sawang ipinulupot ang mga kamay sa kanyang baywang. Nagulat naman si Arabella sa biglaang paglitaw ni Tyron ngunit mas namatanda siya nang hindi mapigil ang magsitayuan ang kanyang balahibo nang ay sabsob nito ang mukha sa kanyang leeg. Sa pagkakakiliti ay hindi niya naiwasang isandal ang ulo sa binata which makes them the sweetest couple in town. Nagbabalat lang ako ng prutas, I'll be there, tura ni Arabella na inilayo ang ulo sa binata at tumingin siya dito. You know I miss you kahit ilang saglit lang kitang hindi makita, pahayag nito habang nakatitig sa kanya. Sa narinig ay napangiti si Arabella, hindi dahil nakikilig siya pero natatawa siya sa kadremahan nito. Kung hindi lang niya alam ang totoong score niya kay Tyron paniwalang paniwala na sana siya. Tukso niya sa binata habang nagsasayaw ang matang nakatingin dito. Natutuwa siya sa pinaggagawa ni Tyron at di niya mapigil ang matawa ng kanyang mga mata. Sa ginawa niyang panunukso ay nagulat siya nang bigla siya halikan ng binata sa labi kung kaya't agad-agad na nagkulay kamatis ang kanyang mukha. I love you, sweetheart, narinig niyang tura nito kung kaya't sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Sa isip niya ang galing namang magpanggap ng lalaki at parang totoong-totoo ang pagkakabigkas ng I love you sa kanya. I love you more, halos di niya marinig ang boses na sagot niya. Buti na lang hinawi ni Tyron ang kanyang ulo at binigyan siya ng mamantek halik sa kanyang tuktok. Only then did she realize that Brent was still sitting in front of them. At hindi mapunat ang pagkakangiti habang nakatunghay sa kanila. Gusto niyang sampilan ang sarili, bakit naman napakadali niyang makalimutan na may kausap siya kani-kanina lang, dumating lang si Tyron parang nag-iba agad ang kanyang mundo. Oh, sorry Brent, sa labis nakakahiyan dahil sa PDA nila ni Tyron ay hindi niya alam ang sasabihin dito. You guys are the sweetest, you are so in love with each other. Nakangiting pahayag ni Brent na mukhang tuwang-tuwa sa kanilang dalawa. Agad namang umupo si Tyron sa kanyang tabi, inakbayan siya at nakangiting tumingin kay Brent. Who do you think is more head over heels, bro? Nakangising tura ni Tyron sabay tingin sa dalaga. Paimpol namang siniko ni Arabella ang binata ngunit mas lalo lamang iyong natuwa. Oh geez, I'm sorry, bro, but I think you love her more. Nakatawang pahayag ni Brent na kung saan hindi nila napigil ang magkatinginan sa isa't isa. Ikaniling ni Arabella ang kanyang ulo sa kanginitian ng binata ng napakalawak. Napatawa naman si Tyron sa kanyang reaksyon bago humarap ulit kay Brent. That's right, bro, I am so in love with this not so sweet wife of mine. Nakatawang pahayag ni Tyron kasabay ng pagkabig nito sa dalaga. She's a gem, you should cherish her all your life. Si Brent, napangiting tumanggaw-tango si Tyron. And then he landed his eyes on Arabella, asking himself what was so special about her that made Brent and Joseph tell him to take care of her. Of course, bro, she's my wife, she will have my best. Tura ni Tyron kay Brent habang nakatitig sa dalaga.
Tyron seems so sincere and melts Arabella's heart. Ikiniling niya ang ulo sa balikat ng binata at napayakap siya dito nang wala sa oras. You must, or else, nakatawang pahayag ni Brent bago tumayo at tinapik ang balikat ni Tyron. Give me a ring just in case, saad naman ito kay Arabella kasabay ng pagkindat sa dalaga bago ito nagpalaam at lumayo sa kanila. In your dreams, di napigil ang bulalas ni Tyron nang makalayo si Brent sa kinaroroonan nila. Pagtingin niya kay Arabella ay nakaabang na ang nakatawa nitong mata. And the best actor goes to, panunudyo niya dito. Tumawa yun ngunit napailing din pagkatapos. Don't you dare make him a call, pahayag nito pagkatapos. Wala na po siya, stop acting na, nakatawang turan ng dalaga dito. I'm serious, seryosong pahayag ni Tyron. Hindi man niya maintindihan ito ay napailing na lamang siya. Can you make a promise? What the please, saad pa rin ni Tyron na nasa mukha pa rin ang labis na pagkaseryoso. Why? Hindi niya napigil ang tanong dito habang ang mga mata niya nagsasayaw sa tuwa. We just don't like it, tura ni Tyron kung kaya't napatitig siya dito. Did he steal in character? Tanong niya sa sarili. She dislikes the hope that fills her heart. Ngunit hinawakan niya ang kamay ng binata at nilaro ang mga iyon. You have the most precious hands, and in these hands of yours, I can be happy or torn apart. Makahulugang pahayag niya. Mahal na mahal niya ang binata at talagang nakasalalay sa mga kamay nito ang kanyang kaligayahan. When Tyron catches her eyes, he can see her unwavering devotion to him. Sa kasiyahan ay kinabig niya ang dalaga at pinupog ng mamantek halik ang ulo nito. I love you, sweetheart, turan niya sa dalaga na siyang ikinatawa nito ng malakas. Kung hindi lang talaga alam ni Arabella ang score nila ng binata ay talagang mapagkakamalan niyang in love din ito sa kanya. He is too sweet at kahit palabas lang nito ay talagang natutunaw ang puso niya. Tyron holds her hands nang pabalik sila sa kumpol ng mga kasama. Everybody is having a good time chatting and drinking beer together. Nagsipagtangguan pa sina Brent at Ezekiel nang maupo siya adjacent to them. Hindi naman iyon nakaligtas sa paningin ni Tyron kung kaya't pa-impol niyang tinignan si Arabella at iniipit sa tainga nito ang lumilipad-lipad na buhok ng dalaga. Sa ginawa niya ay ngumiti ng matamis sa kanya si Arabella kasabay ng paghagilap nito ng kanyang kamay at iniipit ang mga daliri sa pagitan ng kanyang mga darili. Nakatawa pa ang mga mata nito nang magkatinginan sila ng dalaga kung kaya't the whole time ay magkahawak kamay sila. Sa sweetness nilang dalawa ay sinong mag-aakala sa kanilang mga kaharap na pawang pagpapakita lang lahat. Kinabukasan ay agad silang lumuwas pauwi sa Maynila. Pagbukas kasi ni Tyron ng email niya ay sunod-sunod na mensahe ang natanggap niya mula sa kanyang secretary. May mga deadline silang minimit at kailangan ng kanyang approval at presensya. Agad din namang pumayag si Arabella sapagkat alam naman niya kung gaano kabigat ang nakaatang na responsibilidad sa balikat nito. Humingi din ito ng paumanhin sa kanyang mga kamag-anak at naintindihan naman ng kanyang mga tiyahin ito. Anak, ikaw na sana ang bahala kay Ara sa Maynila, kahit wala na ang kanyang mga magulang. Mahal na mahal namin ang aming pamangkin, tura ni Tita Looking kay Tyron bago sila sumakay sa sasakyan. Ngumiti ang binata at tinapik-tapik ang likod ng matanda-tanda ng pagtango dito. Huwag po kayong mag-alala tita, aalagaan ko po at ng aking pamilya ang inyong pamangkin. Makatutuhanang pahayag ni Tyron dito. Salamat naman kung ganun anak, natutuwa kami at ikaw ay aming nakilala. Sana ay makabalik kayo ulit dito, nagagalak din po akong makilala kayo tita, maraming salamat, pahayag niya dito. O siya anak, humayo na kayo baka mahuli kayo sa flight nyo. Mag-iingat kayo palagi, saad ni Tita Looking na binigyan ng yakap ang dalawa bago lamulan sa sasakyan. Magdasal ka palagi anak ha. Huwag mong pinapasakit ang ulo ng asawa mo, bilin ng matanda kay Arabella kung kaya't napatawa siya dito. Tita talaga, bakit naman ako ang magpapasakit ng ulo, natatawa niya ay nagturan dito, busy ang asawa mo anak, dapat intindihin mo siya palagi. Huwag kayong mag-aaway ha, hi tita. Sige, sige po, hindi ko po yan kakalimutan, natatawa pa rin niyang pahayag. Tyron, pagpasensyahan mo itong asawa mo kung may pagkukulang. Huwag mo sanang pagbubuhatan ng kamay anak, kung dumating yung time na ayaw mo na sa kanya ibalik mo sana siya dito ng maayos,
Napalulan na si Tyron sa loob ng sasakyan nang matigilan siya sa sinabi ng matanda. Agad siyang napatingin kay Arabella na halatang nagulat din sa sinbi ng kanyang tiyahin. Tita? Hindi po yan mangyayari tita. Makakaasa po kayo. Seryosong pahayag ni Tyron dito at nakangiting tumanggo-tango si Tita Looking habang pidgel na pidgel ni Arabella ang paghinga. Sobrang nagpapasalamat ang dalaga sa napakagandang pakikitungo ni Tyron sa kanyang kamag-anak sa kabila ng katotohanang hindi naman siya ang mahal nito ngunit ang humirit pa ang kaninang tiyahin ng kung ano-ano sa binata ay nahihiya na siya dito. Niyakap ni Arabella isa-isa ang kanyang kamag-anak bago lamulan sa sasakyan. Babalik naman siya pero kung kailan ay hindi pa niya alam, pasensya ka na kay tita ha. Turan niya sa binata nang tumatakbo na ang kanilang sasakyan. Wala kasi itong imek, at seryosong nakatingin sa labas. Sa pakiworry niya ay na-offend ito sa kakulaitan ng kanyang tiyahin. Mula sa paningin na nasa labas ay tumingin sa kanya ang binata. Tinitigan siya ng ilang segundo bago kinabig ang kanyang ulo at inilapit sa balikat nito. Huwag na huwag kang uuwi ng mag-isa dito sweetheart, halos pabulong na turan ni Tyron. Napakunot noon naman ang dalaga mula sa pagkakasandal niya sa balikat nito ngunit natatawa siyang laminga dito pagkatapos. Baka isipin nila inaway kita, siguradong haharangyan nila ako ng sibat, ewan niya kung nagbibiro ito ngunit mas lalo siyang natawa sa tinura ng binata. Para namang susundan mo ako kapag nagtaon, biro niya dito. Why not? Seryosong pahayag ng binata. Natigilan si Arang ngunit umiling-iling ito pagkatapos. Una, siguradong taon na naman ang abutin bago siya makauwi sa probinsya. Pangalawa, annulled na ang kasal nila sa mga panahong iyon at wala nang rason na babalik pa ang binata dito. What's on your mind? Antag nito nang walang mahintay na anumang salita mula sa kanya. Sa halip na sumagot ang dalaga ay nginitian niya ito tsaka inihilig ang ulo sa dibdib nito. Mula sa pagkakadantay ng kanyang tainga sa dibdib ng binata ay dinig niya ang napakalakas na tibok ng puso nito. Tiningala niya ito to confirm if he's okay. What? Pasupladong pahayag nito nang magkasalubong ang kanilang paningin. I love you, sa halip ay nakangiting pahayag niya sa reaksyon ng binata. Agad naman yung ngumiti ng napakalawak kasabay ng pahalak sa kanyang ulo. Pagdating nila sa Lawag Airport ay naroon na si Govmat na nakaabang sa kanila. Agad iyong lumapit pagkaktaa sa sakyan kahit hindi pa sila nakakalabas dito. Bro, yakap nito sa binata ng makababa si Tyron, sorry bro, I can't stay longer. I understand bro, hindi na kita may hahatid na ka-duty ako ngayon sa Kapitolyo. No problem bro, may available flight naman. Thank you for your time and for lending me your car, my pleasure to serve you bro, so paano when will I see you again? Si Govmat sa binata ngunit nagkibit iyon bago tanawa. Mrs. Dahl asan mo ang pag-uwi dito para palaging makapamasyal si Tyron dito, pagbibirong belang ni Govmat sa dalaga. Hindi sumagot si Arabella ngunit ngumiti siya sa gobernador. I'm happy to see you, at last I finally met Mrs. Tyron Alegre in person. By the way I'm your husband's best friend. Excited na tura ni Govmat pagkatapos ay inilahad ang kamay para makipag-shake hands sa Falaga. Thank you sir, it's an honor to meet you, halos nahihiya niyang pahayag dito. Just mat please, magkasing bata lang kami ng mister mo, nakatawang pahayag ng gobernador kung kaya't di rin niya napigil ang tumawa bago makipagdaupang palad dito. Ngunit bago pa mailahad ang palad sa binatang gobernador ay kinuha ni Tyron ang kanyang kamay at inilak leon sa sariling mga palad. Enough for that, tutuloy na kami bro, see you again soon, ang binata at hindi makapaniwala ang kaibigan sa kanyang inasal. Napailing iyon na halos hindi mapigil ang pagtawa. Kailan pa naging over-possessive ang kaibigan at pati siya ay pinagseselosan nito. Ngunit hindi iyon pinansin ni Tyron bagkus ay niyakap niya ito at tinapik ang balikat bago sila pumasok sa loob ng paliparan. Pagdating nila sa Manila ay tumuloy agad si Tyron sa kanyang opisina, urgent ang meeting ng binata at hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng panahon. I'm sorry sweetheart, I'm heading straight to the office, pagbibigay pa umanhin niya sa dalaga. No, it's okay, I understand, pag-aalo niya dito. Just go home and rest okay. I'll be home tonight, ang dalaga habang tumanggo-tango dito.
Hinawakan ni Tyron ang kanyang baba at binigyan ng halik sa labi. I love you, tura nito pagkatapos. I love you, wala sa sariling pahayag niya. Hindi niya alam kung ang ginawa nitong paghalik sa kanya ang nakapagpawala ng kanyang katinoan o ang pag-I love you nito sa kanya. Kahit nga wala na ito sa kanyang harapan at nakarating na sila ni Kuya Ronnie sa kanilang bahay ay tila lutang peren ang dalaga. Pagkatapos nilang kumain sa hinanda ni Ate Rosie na pananghalian ay tinungo na niya ang kanyang silid. Kumuha ng pambahay sa kabinet at pumasok sa banyo. Pagkatapos maligo, mag-dry ng buhok ay nahiga sa kanyang kama at naidlap. Past 4 na ng hapon nang magising, pagbaba niya ay wala na sina Ate Rosie at Kuya Ronnie. Patungo siya sa kitchen nang tumunog ang telepono sa living room. Tinignan niya ang orasan sa may wall, 4 PM pa lamang, ibig sabihin mag-uumaga pa lamang sa Australia. Naisip niyang hindi niya pala nabalitaan si Alex sa kanilang pag-uwi, marahil ay dead battery ang kanyang cellphone kung kaya't sa linya na sa bahay ito tumawag. Allegre's residence, how may I help you? Pinaganda niya ang boses na tila call center agent para biruin si Alex. Yes ma'am, can I speak to Mrs. Alegre please? Si Tyron na halos hindi mapigil ang pagtawa sa kabilang linya. Pagkarinig naman ni Arabella sa boses ng binata ay agad siyang nabuhayan ng dugo. Pati sa sarili ay natawa dahil sa pang-go-good time sana niya kay Alex. Were you expecting a call for someone else? Turan ng binata sa kabilang linya, akala ko si Alex. Hindi ko siya no-update kaninang dumating ako sa bahay, paliwanag niya dito. Okay, what are you doing? Just got up from the bed, kabababa ko lang. Tapos na yung meeting niyo, turan niya dito. Inayos pa ang pagkakaupo, bigla siyang nakilig dahil sa pagtawag ng binata. Yes, but I'm reading important documents at my table. Oh okay, take some rest sometime. Did you have your break? Tanong niya dito. I'm taking my break at this moment. Oh I see. Anong may merienda mo? Ikaw? Tyron straightly said and she almost fell from her seat. Ha? Saad niya kasabay ng pagkarinig sa malulutong na tawa nito. Tyron is making fun of her and she's wondering kung kailan pa ito nagkaroon ng humor buhay. I'm talking to you, and this is what my break like, tura ng nasa kabilang linya. Sa sinabi namang iyon ng binata ay bigla siyang nakaramdam ng saya. Would he just take the break just to talk to her? I mean, did you take coffee or some merienda? Baka nagugutom ka sa kababasa ng mga papers dyan sa office mo. Paimpol niyang pahayag. Talaga nga namang nakakagutom at nakakapagod. Ang nakaupo at nagbabasa ng mahabang oras. Tapusin ko na lang ito and I'll be home. Diyan na lang ako kakain, pahayag ni Tyron at bigla siyang napatuwid ng upo. Talaga ba? Turan niya sa sarili. Sir sure magluluto ako. Anong gusto mo? Ker-ker? Mechado? Adobo? Sinigang? Tuldok. Hey, don't be too excited, natatawang pagkukot ng binata. Agad naman niyang natutap ang bibig nang ma-realize na sobra nga siyang na-excite kung kaya't nagpakawala na lamang siya ng tawa para dito. So okay, baka may request po kayong lutuin at gustong kainin. Mahina hong pahayag niya. Of course I do and I'm talking to her right now. Ha, hoy, saad niya dito. Hindi niya tuloy matukoy kung nagjo-joke ito o nakikipaglandian. I want her for my snack, dinner, midnight snack, and breakfast. Would that be alright? Patuloy na saad ni Tyron. Nanlalaki naman ang mata ni Arabella sa kabila ngunit di niya mapigil ang tumawa, of course. Confident niyang pahayag, thinking what would be her recipe for him. Arabella de Leche will be ready and waiting for you, tura niya at dinig niya ang napakalakas na halakhak ni Tyron sa kabilang linya. Arabella de Leche ha, sounds delicious. I can't wait to taste it, saad pa ng binata na animoy excited. Hindi naman makapaniwala si Arabella sa sinabi nito kung kaya't pati siya ay natawa rin sa sarili. Just get home quickly, I miss you Tyron Alegre, tura niya dito. Miss niya ang binata at di niya mapigilan ang sariling banggitin iyon. You're in my thoughts sweetie. See you in 2 hours, pahayag ni Tyron okay, see you masaya niyang turan thinking that she's in his thought.
Ibababa na sana niya ang telepono nang marinig ang binata, "I love you sweetie," saad ng binata. Natigilan ang dalaga ngunit agad ding nagpalitak ng tawa. "Nawili ka na," biro niya dito at nagpalitak din iyon ng tawa, "I just used to it," poheg nito at napailing siya sa sarili, deep inside kasi ay hopang ang kaibuturan ng kanyang puso. "Sabi ko nga." By Tyron Alegre, tura niya dito saka binaba na ang telepono. Tinapik-tapik pa niya ang kanyang pisngi para mawala ang kanyang pagka-disappoint. Naikintal naman na sa kanyang isip bakit nakakaramdam pa siya ng ganoon. Papatayo na lamang siya nang bigla ulit tumunog ang kabababang telepono. Agad naman niya iyong iniangat sapagkat baka may nakalimutan itong sabihin. "Why did you hang the phone just like that?" Hindi man niya nakikita ang binata sa kabila ngunit nakikinita nitong nakakunot noo iyon. "Ay nakul sorry. May sasabihin ka pa ba?" Pagbibigay pa umanhin niya dito. Akala niya kasi, nag-end na ang kanilang conversation kung kaya't ibinaba na niya ang telepono. "You forgot to say something," tura ng binata ngunit hindi niya mahanap sa kanyang isip kung ano ang kanyang nakalimutan. Like, sorry pero hindi ko maalala, may sinasabi ba ako sa iyo kanina?" Ganon na ba siya katanda at ang bilis niyang makalimot? "Oh, so okay. Maybe I'm just the one who is used to it. Okay bye, wait, can't you just say it?" "I'm sorry I forgot," pagpipigil niya sa binata. Alam niyang nenes iyon bigla ngunit wala naman talaga sa kanyang memorya ang sinasabi nito. Naiinis na nga din siya sa kanyang sarili kung bakit wala man lang siyang maalala. "It's nothing," formal nitong pahayag. Common, pamimilit niya at narinig niyang napabintong hininga iyon. "Why did you forget to say I love you?" Maya-maya ay turan nito. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa narinig mula dito at natutop niyis ang kanyang bibig. Ewan niya kung matatawa siya o makikilig, hindi niya kasi maipaliwanag ang kakaibang ngiti na namutawi sa kanyang bibig. "Alam mo naman na yan, do I need to say it again and again?" Akala ko nga nauumay ka na rin, nakangiting pagre-reason out niya dito. Nauumay, di makapaniwalang pag-uulit ni Tyron sa sinabi niya kung kaya't di naiwasan ng dalaga ang mapatawa. "Okay sige, from now on uulanan na kita ng I love you, bet." Natatawang pahayag niya dito. "Of course. It sounds good to my ear, I won't mind if you say it very often." Turan ng binata at hindi mapunat-panat ang pagtawa ng dalaga. "Okay, sige po mahal na prinsipe. I love you po," natatawa niyang pahayag. Ano bang nagyayari sa kausap, ganun na ba kasanay ang pandinig nito sa kanyang walang panat na pag-aasabi ng pagmamahal niya dito at required na itong banggitin niya palagi. "That's more like it. See you sweetie." Hindi man niya nakikita ang lalaki ngunit nakikinita niya na nakangiti ito ng matami. "Okay, see you. Love you once again," pahayag niya. Medyo narinig pa niya ang munting pagtawa nito bago ibiniba ang telepono sa kabila. Naiiling at natatawa si Arabella nang ibalik ang telepono sa lalagyan nito thinking about Tyron's attitude. May pagka-childish din ang taong iyon, but she likes it and always be willing na lispoil ito kahit hanggang sa kanilang pagtanda. Almost midnight na nang matapos mag-usap sina Alex at Arabella. Nagkukwento ang kaibigan sa araw nito and she was entertained hanggang sa ito na ang unang nagpaalam dahil may urgent meeting sa kanilang opisina. Napasimangot pa ito ng cut-open siya ng secretary nito at pinagmamadalo siyang pinapapunta sa conference hall. Ano na naman kaya ang problema ng mga taong ito? Reklamo ni Alex at natawa siya dito. "Okay, sige, bye for now, love you." Pagtatapos ni Alex at binigyan na lamang niya ng flying kiss ang matalik na kaibigan sapagkat tumayo na agad ito para tunguhin ang pintuan.